Alam mo yung mga pagkakataon na bigla kang nabastos at hindi mo alam kung paano magre-react. Yung gusto mong sumigaw, gusto mong ipahiya pabalik, pero may boses sa loob mo na nagsasabing, "Wag na lang." Pero habang pinipigilan mo ang sarili mo, ramdam mo rin yung init ng ulo, yung kaba, yung pride na parang gustong sumabog. Lahat tayo dumaan na dyan. Minsan sa social media may nag-comment ng bastos. Minsan sa trabaho, may boss o kasamahan na bastos magsalita. O minsan pa nga, sa pamilya mismo, may mga taong hindi marunong rumespeto. Ang sakit kasi hindi lang yung salita, kundi yung pakiramdam na parang binababa ka. Pero alam mo, iba ang reaksyon ng matalinong tao. Hindi dahil mas cool sila o mas mapagpatawad, kundi dahil naiintindihan nila kung paano gumagana ang isip ng tao at kung paano mo pwedeng gamitin ang insulto bilang pagsasanay sa disiplina, sa emosyon at sa pagkatao mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 bagay na ginagawa ng matalinong tao kapag binastos sila. Hindi ito payo lang na magpatawad ka o pabayaan mo. Lahat ng ito ay nakaangkla sa Stoic philosophy at mga psychological principles kung paano manatiling matatag kahit sa gitna ng kawalang-galang. Kaya kung minsan kang napahiya, nabash o may taong sinaktan ka ng salita, pakinggan mo to hanggang dulo. Baka ito na yung mindset na magpapalaya sa'yo. Una, hindi agad sila nagre-react kasi alam nilang emosyon ang unang kalaban. Ito ang unang ginagawa ng matalinong tao, humihinga muna bago sumagot. Sa panahon ngayon na lahat ng tao laging online, mabilis maglabas ng galit. Isang comment lang, may away na. Isang post lang, may thread na puno ng insulto. Pero ang matalinong tao, alam nila na hindi lahat ng laban kailangan pasukin. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Hindi mo kontrolado kung anong sasabihin o gagawin ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo ito tatanggapin. Ayon sa psychology, kapag na-trigger tayo ng galit o insulto, ang amygdala o yung parte ng utak na responsable sa emosyon ang unang nagre-react. Bago pa makapagsalita ang isip mo, nauuna na ang emosyon mo. Kaya minsan napapamura, napapasigaw o nagsasabi ng bagay na pagsisisihan mo sa huli. Ito ang tinatawag na amygdala hijack. Ang matalinong tao, aware sila dito. Kaya bago pa sila magsalita, pinipili nilang huminto muna. Pinapalamig nila ang emosyon bago kumilos. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil ayaw nilang maging alipin ng sarili nilang emosyon. Naalala mo ba sa The Pursuit of Happiness, yung scene kung saan binastos si Will Smith sa job interview? Wala siyang sapatos, pinagtripan pa, pero hindi siya sumigaw, hindi siya lumaban, kalmado lang. Dahil alam niya na ang respeto hindi mo nakukuha sa sigaw, kundi sa dignidad. Matalinong tao, hindi nagmamadaling sumagot. Kasi naiintindihan nila na minsan, ang pinakaunang reaksyon mo ang mismong bumabasag sa'yo. Pangalawa, ina-analyze nila kung saan galing yung pambabastos. Kapag binastos ka ng tao, madali kang masaktan kasi pakiramdam mo personal. Pero sa totoo lang, kadalasan hindi ikaw ang tunay na target. May pinaghuhugutan lang sila. Sabi ni Marcus Aurelius, "When someone does you wrong, immediately consider what kind of person he is." Hindi niya sinabing pag-isipan mo kung bakit niya ginawa, kundi kung sino siya. Kasi minsan, dun mo malalaman na hindi mo kailangang personalin. Ayon sa psychology, merong tinatawag na projection defense mechanism. Kapag may taong hindi matanggap ang sarili nilang kahinaan o insecurity, ipinoproject nila ito sa iba. Kapag sila mismo ay kulang, binabastos nila ang iba para makaramdam ng kontrol. Parang ganito, isang insecure na tao, gusto niyang maramdaman na siya ang mas mataas, kaya binababa niya ang iba. Kaya pag binastos ka, subukan mong tanungin sa isip mo, anong pinoprotektahan niya? Ano kaya ang hindi niya matanggap sa sarili niya? Ang matalinong tao, marunong makita yung dahilan sa likod ng salita.
Hindi sila agad nagagalit kasi naiintindihan nila na ang bastos ay produkto ng sugatang isipan. May kakilala akong manager dati. Araw-araw siyang minumura ng boss niya, pero hindi siya gumaganti. Sabi ko, paano mo nagagawa yon? Sagot niya, kasi hindi ko siya tinitingnan bilang boss. Nakikita ko siya bilang taong hindi marunong mag-handle ng stress. Ang matalinong tao hindi naiinis agad kasi nakikita nila yung ugat ng ugali. Kapag naintindihan mo kung saan galing ang isang tao, hindi ka na basta naaapektuhan. Kasi alam mong yung salita niya, refleksyon ng kanya, hindi niyo. Pangatlo, ginagamit nila ang pananahimik bilang sandata. Sa mundo ngayon, parang laging may pressure na kailangan sumagot ka. May nag-comment sa iyo ng masama, kailangan mong bumawi. May nag-call out sa iyo online, dapat may sagot ka. Pero minsan, ang pinakamatalinong sagot ay katahimikan. Sabi ni Seneca, anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured. Kapag pinatulan mo ang bastos, para mo lang pinahintulutan na sirain ka rin ng sarili mong galit. Pero kapag pinili mong manahimik, pinapakita mo na hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para lang makipantay sa kaniya. Sa psychology, tinatawag itong response modulation. Hindi mo pinipigilan ang nararamdaman mo, pero pinipili mo kung kailan ito ipapakita. Kasi hindi lahat ng emosyon kailangan agad ilabas. May kwento tungkol kay Socrates. May estudyante siyang sinigawan sa harap ng maraming tao. Pero tahimik lang siya. Tinanong siya ng mga nakapaligid kung bakit hindi siya gumanti. Sabi niya, kung may asong tumahol sa akin, dapat ba tumahol din ako pabalik? Ang ganda, no? Kasi minsan gusto nating patunayan na hindi tayo mahina. Pero ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong magpigil. Kapag nanahimik ka, pinapakita mo na ikaw ang may kontrol. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para ipakita ang halaga mo. Ang matalinong tao, ginagamit ang katahimikan bilang sandata. Kasi alam nila, walang mas epektibong paraan para iparamdam sa bastos na walang epekto siya kundi yung simpleng hindi mo siya pinatulan. Pang-apat, pinabalik nila ang focus sa sarili, hindi sa bastos. Kapag may bastos sa atin, natural na gusto nating patunayan na mali siya. Gusto nating ipakita na hindi tayo basta-basta. Pero ang matalinong tao, alam nila na validation is a trap. Sabi ulit ni Epictetus, if anyone speaks ill of you, do not make excuses. Instead answer, he was unaware of my other faults, else he would not have mentioned only these. Grabe, no? Parang sinasabi niya na kung totoo man yung sinabi nila, okay lang. Kung mali, okay rin. Wala kang kailangang patunayan. Sa psychology, ito ay internal locus of control. Ang ibig sabihin, naniniwala kang ikaw ang may hawak ng emosyon at direksyon mo sa buhay at hindi ibang tao. Hindi mo hinahayaan na ang opinyon ng iba ang magdikta kung anong mararamdaman mo o kung sino ka. Ang matalinong tao, imbes na gumanti, ginagamit nila yung energy ng insulto para mag-improve. Ginagawa nilang gasolina yung galit. Parang sinasabi nila sa sarili nila, sige lang, bastusin mo ako ngayon. Sa susunod, di mo na ako kayang abutin. Parang si Joseph sa Bible. Binenta siya ng mga kapatid niya. Niloko, trinaydor, binastos sa pinakamasakit na paraan. Pero hindi siya gumanti. Ginamit niya yung sakit para maging mas matatag. Sa huli, siya pa ang naging dahilan ng tagumpay ng pamilya niya. Ganon din ang matalinong tao. Hindi sila nabubuhay para patunayan ang sarili nila sa bastos. Nabubuhay sila para magtagumpay, tahimik, pero totoo. Panglima, pinipili nila kung sino lang ang may access sa kapayapaan nila. Ito ang pinakamalalim sa lahat. Hindi mo kontrolado kung bastusin ka ng tao, pero kontrolado mo kung papapasukin mo ba siya sa isip mo. Sabi ni Epictetus, some things are up to us and some are not. Hindi mo makokontrol ang opinyon ng iba, hindi mo makokontrol ang ugali nila, pero kaya mong kontrolin kung gaano mo sila hahayaang makaapekto sa iyo.
Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional boundaries. Kapag matalino ka, marunong kang maglagay ng hangganan sa kung sino lang ang pwedeng umabot sa'yo. Hindi lahat ng insulto kailangan tanggapin. Hindi lahat ng tao dapat may access sa isip mo. May kwento tungkol sa isang Buddhist monk. Nilapitan siya ng isang lalaking galit na galit. Minumura siya sa harap ng maraming tao. Pero tahimik lang yung monk. Tinanong siya ng lalaki, bakit hindi ka nagagalit? Sagot ng monk, kung may taong nag-aabot ng regalo pero hindi mo tinanggap, kanino pa rin ang regalo? Hindi nakasagot yung lalaki. Ganon din sa galit mo, sabi ng monk, hindi ko tinanggap. Ang matalinong tao, ganon mag-isip. Hindi nila tinatanggap lahat ng ibinabato sa kanila. Kasi alam nila kapag tinanggap mo ang insulto, binigyan mo siya ng kapangyarihang saktan ka. Pero kapag hindi mo tinanggap, sa kanya lang mananatili ang lason. Kaya kung binastos ka, alalahanin mo to. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para lang patunayan na matatag ka. Minsan ang pinakamatalinong gawin ay lumayo, ngumiti at magpatuloy sa buhay mo. Reflection. Kung umabot ka rito, malamang naranasan mo na rin mabastos, mapahiya o masaktan ng salita. At baka hanggang ngayon, dala mo pa rin yung bigat na yon, pero tandaan mo, ang dignidad hindi nasisira ng pambabastos, nasusubok lang. At kapag pinili mong manatiling kalmado, marangal at may disiplina, dun mo pinapatunayan kung gaano ka talaga kalakas. Sabi ni Marcus Aurelius, the best revenge is to be unlike your enemy. Ang ibig sabihin, huwag mong hayaang maging katulad mo ang taong nambastos sa'yo. Kasi kapag bumaba ka sa level niya, pareho na kayong talo. Pero kapag pinili mong umangat, ikaw ang tunay na panalo. Kaya kung binastos ka, huwag mong hayaang sirain nila ang katahimikan mo. Huwag mong ibigay ang kapayapaan na pinaghirapan mong buuin. Patahimikin mo sila sa pamamagitan ng kung sino ka, hindi ng kung gaano ka kagalit. Minsan, ang katahimikan mo mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Kung nagustuhan mo itong video na ito at gusto mong matuto pa ng ganitong mga aral tungkol sa Stoic philosophy at psychology sa totoong buhay, mag-subscribe ka lang, i-on mo ang notification bell at i-like mo na rin ang channel na ito para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa kalmadong pagharap sa gulo ng buhay.